Ang kopra ay isang sangkap ng perang papel. Sa isang baryo ng sitio Pagtalangan, Libacao, Aklan, nakatira ang pamilya ni Ricky Sonyo na isa sa gumagawa ng kopra. Umagang-umaga kailangang maglakad ni Ricky ng malayo papunta sa paggawaan ng kopra. Kailangan itong alisan ng mga damo upang makita ang mga nagkalat ng mga bunga ng niyog. Ipunin at dadalhin sa mapatag na lugar upang maalisan ng balat ang niyog. Ano? Sa pagkokopra lang ba kayo kumukuha ng inyong pinagkikitaan? Hindi. Karamihan sa pinagkukunan namin ng kita ay ang pag-aabaka at pagkuha ng mga bunga ng saging na binibenta namin sa mga tindahan upang yan ay magamit namin sa aming pang araw-araw. Lalo na ba ngayon yung kilo ng kopra? Ang 1 kilo ng kopra, makakakuha ka ng 20 pesos sa 1 kilo. At pag makakuha ka naman ng 1 sako, makakapagbili ka ng 1,000. At yun ay magagamit na namin sa pang araw-araw na gastusin. Magkano ba yung binibigay sa'yo kapag makabenta kayo? Yung ibinibigay sa akin ay higit 200 o hati kami sa bili ng kopra. Doon ka na kumukuha ng sambaan mo sa eskwela? Oo. Pero pag wala na kaming kukuha ng pera, hindi wala rin pong baon. Bukain ang niyog na kung tawagin ay balangka at ipunin ang mga nabukang niyog para lutuin at maibenta na. O linggo kayo matatapos sa inyong pagkakopra o makabenta. Hindi naman naabutin ng linggo ang pagkakopra namin. Lampas lang ang 3 araw bago matapos. Saka namin ibibenta. Hindi kung katapos ka yeah. Nakaiposan mo lang ito. Bilang isang nag-aaral at nagtatrabaho sa motor, mahirap bakit magkalay. Hirap ka na pagkakahuli. Kapag nag-aaral ka, hindi ka makatapos sa pag-review. Saka kung nagtatrabaho ka, nawawala yung mga ito. Dahil ang focus mo lang ay pagtatrabaho. Mahirap bang iyong kabuhayan dito sa motor? Oo, mahirap. Pagkat lahat ng trabaho ay ikaw na para makakaya. Luto na ang niyog, kailangan itong alisin sa bao para mailagay na sa sako at maibenta. Di madali ang paggawa ng kopra. Buwis buhay itong ginagawa para magkapera para makabili ng pangangailangan sa buhay.